Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Mary and Princess Vlog. Don't forget to click the like button, subscribe, and the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Thank you! So ayan guys, for today's video, nagpunta kami dito sa Aliaga, Nueva Ecija para magpagupit ng aking buhok. Dito lang yan sa Mr. Suave Barbershop. So, ayan, inaayos na ni Sir yung gagamitin niya. And dito sa part na to, medyo nagulat ako, nakiliti kasi ako. Kasi syempre, sa mga salon, hindi naman tayo ginagamitan ng ganyan kapag ginugupitan, di ba? Pero, ayan, nasanay na din ako. Hindi na siya nakakakiliti. Hindi na ako nagugulat. So, ayan, makikita nyo, medyo kinakabahan pa rin ako kasi magpapabawas na naman ako ng buhok. Pero at the same time, masaya kasi syempre, matatry ko na naman yung bagong hairstyle. Kasi syempre, bago graduate, gusto ko mahaba na yung buhok ko. So, maybe, ito yung last time na magpapagupit ako ng maikli na ganito pang lalaki. Alam nyo ba kasi guys, naisipan lang namin yung idea na magpagupit ng pang lalaki noong nag-pandemic. Since hindi face-to-face yung klase namin and online lang, doon namin naisip na bakit di namin subukan yung bagong hairstyle, yung kakaiba. And since wala kaming kapatid na lalaki, dito pumasok yung idea na bakit hindi na lang tayo magpa-boycott, 'di ba? Para kahit sa buhok man lang magkaroon ng lalaki si Papa. Alam niyo ba guys, nung nagupitan ako is may pasok na. So, hindi kasi kami natuloy agad nung time ng pandemic na talagang bawal pa lumabas, ganun. Natuloy kami nung time na may face-to-face na nagiging normal na ulit. Kaya talagang sa school, napagkakamalan akong lalaki. Tapos nag-ayos pa ako ng COR ko sa may registrar kasi nga, yung nakalagay is male. So, nagbiro pa si ma'am dun sa registrar. Sabi ni ma'am, eto na pa mister. Tinginan talaga yung mga tao dun sa may loob ng registrar sa akin. Kasi natawag ako mister, tapos tingin sila sa may buhok ko. Pang lalaki talaga. Akala siguro nila guys is cream ako. Pero syempre, nakita nila yung uniform ko, hindi pang cream. So, nagulat sila, tapos mga nangingiti sa akin. Kaya etong experience ko na to sa pagkakaroon ng unique hairstyle is sobrang saya. Alam mo yung one day may babalikan kang experience na masasabi mo, ginawa ko pala to, nagpaganto pala ako. It was such a fun experience talaga kasi once in your lifetime naranasan mo yung mga bagay na yun. Naranasan mo mag-take ng risk kasi syempre, as a girl, matatakot ka na magpa-boycott. What if hindi bagay? Ang daming what if. Kaya masaya ako kasi hindi ako natakot na mag-try ng mga bagong bagay para sa sarili ko. Kaya to all girls outside there, kung gusto nyo makaranas ng isang kakaibang experience, tara na, gayahin nyo na ako, magpa-boycott na kayo. Ayun, sa part na to, mas nakikita na yung kakalabasan ng buhok ko. Mas umiikli na siya. Naka-serious mode ako dito kasi hindi ko talaga alam kung babagay ba sa akin. Siyempre, nakakakaba pa rin, di ba? Kahit na may part na masaya kasi makakatry ka ng bago, hindi mawawala yung kaba. Baka hindi bumagay sa akin. Siyempre, pumapasok na kami face to face. So, may konting kaba pa rin. Ayan. So, ginugupit-gupitan na ako paunti-unti. Nagbabawas pa si Mr. Suave sa aking buhok. Ayan. Medyo nahihirapan sa akin si Mr. Suave kasi ang likot-likot ko, natitingin kasi ako sa pinapanood nila kasi nanonood sila ng TV. I'm not sure kung ano yung palabas nung hapon na yun, pero sa GMA, around 3 p.m. na palabas. Hindi na kasi ako nanonood ng mga panoorin sa TV, kaya hindi ko alam kung ano yung title ng palabas na yun. So, yan guys. Kasama ko pala dito si Papa. Ayan si Papa sa likod. Kung nakikita niyo siya. Siya yung naka light brown na yan.
Ayan, nahati ni Mr. Suabe yung hair ko. So, dapat sasabihin ko na sa kabilang side yung hati ng buhok ko kasi nakabaligtad dun sa normal na hati ko. Pero sabi niya, okay lang daw yun kasi nga, iaayos pa naman niya. So, pwedeng mamaya ko na lang ihawig based sa kung saan yung hawi ng buhok ko. Tawa ko ng tawa dito kasi si Papa pinapatawa ko. Magiging ano na daw ako, ganap na lalaki, sabi ni Papa. Kaya nangingiti-ngiti ako. Tapos yung mata ko, hindi ko mapigilan sumilip din sa pinapanood. Niloloko pa ako dito ni Papa, mas pumupogi na daw ako, sabi niya. Tapos ayan na nga guys, ayan si baby, ayun. And si mama andyan sa tabi ni baby kasi kasama ko dyan na nagpagupit si mama ko, si Papa, and yung bunso kong kapatid yung sumunod sa akin. Ayan guys, makikita nyo yung mata ko nakatingin na naman sa TV. Nanonood na naman ako kasi intense yung nag-aaway yung dalawang bida dito ata. I'm not sure. Kaya hindi ko mapigilan yung mata ko na tumingin. Sumulyap-sulyap sa pinapanood nila kasi naririnig ko yung masyadong intense yung scene. And kung mapapansin nyo yung buhok ni Papa, bagong gupit din siya guys. Nauna lang siya, pinauna ko kasi si Papa. Kasi kinakabahan pa ako. Kaya sabi ko, ikaw na Papa yung mauna. So dito, malapit na siya. Tinanong ko pala kung pwede siyang tanggalin yung nasa baba na yun. Pero sabi ni Mr. Suabe, hindi daw kasi magiging puti. Parang tataas yung tingin din sa buhok ko kasi matatanggal yung nasa pinakababa niya. So, hindi na namin pinatanggal. At hindi ko din alam kung ano yung babagay sa akin kasi nga first time ko na magpabawas pa ulit yung dapat kasi guys iyaan lang to trim lang talaga, hindi ko expected na dadasdasin yun sa may gawing likod ko. So ayun, medyo malapit na matapos dito sa part na to. Inaayos-ayos na lang ni Mr. Suabe yung buhok ko. Si Papa hindi tumitigil sa pagpapatawa sa akin. Kaya tuloy lalo akong nalilikot. Ayan guys, so ayan, nilalagyan na lang ng inalis yung mga buhok doon sa may batok ko. Ayan na guys, yung kinalabasan. Natatawa na ako. Hindi ko alam kung bagay ba sa akin o ano. Kaya na lang humusga guys kung bumagay ba sa akin ang bago kong hairstyle. Ayan guys, so. Kumukuha ako ng picture that time. Ayan, so natapos na po ang aking pagpapaayos ng buhok for the second time. Ayan, again, thanks for watching guys. Abangan nyo guys sa next video yung unang beses na nagpakat ako ng buhok. Salamat guys, bye!